Kumusta po kayong lahat? Kami po ay bumabalik dito sa The Marian Cabral Show upang bigyan kayo ng isang oras na kasiyahan. Kaya tara, samahan niyo po ako. Everybody say, oh, 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 na 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 na, oh, 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 na 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 na, oh, 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 na 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 na. Anti-Planking Act, dapat ipasa o ibasura? Tatalakayin sa K-Taram. Bahay ni Inang Peña Francia, aming binisita sa aming turista. Idadaan sa sayaw ang kwento ng kanilang buhay, yan sa Bidang Bicolano. Punong-puno ang ating show ngayon, for you are in another delectable treat. Kaya samahan niyo po ako upang baguhin ang buhay ng karaniwang Bicolano. As we make change, for after all, we are a catalyst of change. Last time, nalaman natin ang history ng debosyon natin kay Nuestra Señora de Peña Francia. Ngayon, bibisitahan naman natin ang kanyang tahanan. Una sa listahan, ang Our Lady of Peña Francia Shrine. Dito nagsimula ang debosyon ng mga Bicolano. Ipinatayo ang shrine ni Father Miguel Covarrubias noong 1711 bilang pasasalamat sa blessing sa kanyang natanggap. Ipinangalan ang Our Lady of Peña Francia Shrine sa patrones ng Bicol na si Nuestra Señora de Peña Francia. Sa mga Bicolano, tinatawag na ina si Nuestra Señora de Peña Francia. In English, Mother, because Bicolanos identify her as the Ina of Bicolania. Can you believe it? The shrine now stands almost 300 years old. And kitang-kita pa ang Spanish touch sa mga walls and structures nito, para kang nagtutour sa isang museum kapag nakita mo ang patio at loob ng church. Sinasabi kadto na tiyempo hapon, nagmurulong ngayon dyan ng mga bomba, pero di natatamaan ang santuario. O ini yung mga nahihiling talibli, parte pa ni kang santuario na tinugda o tinugdo kang 1750. O, tig-repair lang 1876. Diocese of Cáceres had maintained some of the original parts of the church, even though it has undergone series of renovations as the years passed. Ang original katong simbahan, mga 1711 ginibo sana sa Nipa o Cogon. Mula 1710, lumaganap at lumaki na ang debosyon kay Ina. Nakarating na nga ito sa ibang bansa. Kung nasaan daw ang Bicolano, siguradong nandun din ang debosyon at pagmamahal kay Ina. Isang patunay din ito na kung nasaan ang mga anak, nandoon din ang ina para gumabay sa kanila. Ang Peña Francia Shrine na nga ang masasabi natin, the cradle of the Marian devotion dito sa Bicol. Tuwing Setyembre at kapistahan ni Ina, dinarayo ito ng mga deboto para matingnan at makita up close ang shrine na ito. Hindi lamang ito isang lumang simbahan, ngunit isa itong buhay na testamento na naglalarawan ng ating relihiyon. Iniharong. Kumbaga, sabihon ta ng inhulitay niyang pinuunan, sabihon ta ng ancestral home. Ayo. Maski sa man kita magduman, pero mo kitang mabalik sa tuyang ginikanan. Ayo.
Okay ka, siguro taga-sain ka, baka taga ibang lugar. Pero di kong malong sa sadiri mong harong. Diyan ka na noris, diyan ka pinadangan kan sa imong ina, diyan ka inataman, diyan ka pinasuso. Kung magdi mo malilingawan, ang sa imong ginikanan. Yan ang kahalagahan. Pero kitang mabalik sa tuyang ginikanan. Pagrumdom na diyan kita nagtalubo. Yan ang kahalagahan kay ning shiray na ini. Na bilog ang sa tuyang debosyon niyan, umaga nakalakop na. Pero mayo yan. Mayo yan yung pagkalakop kung mayo yan. Second sa ating itinerary, ang Basilica Minore. Early 20th century nang itinayo ito. Ini aram mo naman ang istorya, nagpaparadako lang mga dibotos dahil na makaigo digdiyo ang kadakol-dakol na dibotos pag Setyembre kaya nagpag-ibo ng bagong santuario. O si original na imahen yaon naman doon sa Basilica. Iba sa Peñafrancia Shrine, ang istruktura ng Basilica Minore ay mas moderno. Napapalibutan ito ng mga stained glass na nagpapakita ng pagkakaisa ng kulturang Bicolnon at relihiyon. Basilica Minore was constructed on 1981, and since then, it had played a major role in the development of the devotion. As it now housed the image of the Virgin Mary, her feast always start and end sa Basilica. At kung hindi niya kapistahan sa Basilica Minore, nananatili si Ina. Naghihintay sa kanyang mga anak na lumapit at makiusap sa kanya. Noong 2010 was the tercentenary celebration or the 300-year celebration of the devotion to Our Lady of Peñafrancia. Bilyon mga anak ni Ina ang pumunta, nanalangin at nagbigay pugay sa kanya. Sama-samang nagbibisita sa itinuring na ina ng lahat. Isa lamang itong patunay na ang debosyon natin ay buhay at patuloy na lumalagana.